Meron tayong katanungan ngayon, no, at sasagutin natin to from Nixon Exclamado. Kung saan ba yung mas malakas mangitlog, yung Rhode Island Red ba or yung Black Australorp? Yan, no? So based sa mga manok natin dito, yan sasagutin natin. Itong sagot ko ngayon ay nakadepende lang po, no, sa aking experience sa Rhode Island Red tsaka sa Black Australorps. So yung pinanggalingan ng mga Black Australorp ko at tsaka Rhode Island Red, no, iba-iba. Yung purpose kasi niyan ay para hindi po sila mag-inbreed. Yan. Yung mga roosters natin, iba-iba din po yung pinanggalingan. No? Kasi nga for meat production, hindi advisable ang inbreeding. Yan, kung napapansin nyo, hindi sila magkakulay, hindi sila magkamukha yung mga roosters natin, tsaka mga hens. No? Dahil nga, iba't ibang breeders din po yung pinagkuhanan ko. Yan. At yung iba naman, no, halos sa kanila ay ako na po yung nagpalabas, no? Yung binread natin dati sa mga old parents. And yung mga old parents na yon, syempre kinal natin. Yung iba naman gustong kumuha ng palahi, binenta natin. Yan, no? Yung purpose din kasi, yung mga anak nito pwede pang i-breed, no? Kasi nga iba-iba din po yung mga parents nila. So, naobserbahan ko lang, no, dito sa Rhode Island Red at sa Black Australorps, halos same lang naman sila na malakas mangitlog. No, nakadepende din po 'yan sa papapakain natin. Kung hindi maganda yung papakain, hindi maganda yung patubig, ay posibleng manghina po yung kanilang pangingitlog. Yan. Based naman din po sa experience ko, no, ang itlog na pinuproduce nila ay halos same lang po yung color. Yung kinaibahan lang, mas kilala yung Rhode Island Red sa pag-iitlog ng brown eggs, no? Same din naman yung pinuproduce ng Black Australorp, brown eggs din naman, no? Pero napapansin ko lang sa Black Australorps, lalo na sa mga hens, mas mabibigat sila. Yan. Roosters naman halos same lang, no? May mga Black Australorps lang na medyo mas mabigat sila kumpara doon sa may mga Black Australorps lang na mas mabigat yung roosters kumpara sa mga roosters ng mga Rhode Island Red. Yan, no? Pero nakadepende din po 'yan, no? Kasi nga may mga Black Australorps kasi, no, like show type. Napapansin nyo, hindi ako bumili ng show type na Black Australorp, no? May mga Black Australorp kasi na mga show type na standard talaga, which is hindi siya masyadong malalaki. Hindi ko siya ma-advise for meat production. Yung mga Black Australorp, papakita ko mamaya. Dito muna tayo sa Rhode Island Red. Malakas mangitlog yung Rhode Island Red, and napapansin nyo, mas marami yung Rhode Island Red sa Black Australorps, no? Hindi naman yan ibig sabihin na mas malakas mangitlog ang Rhode Island Red tsaka kung ikukumpara mo sa Black Australorps. Mas marami sila dahil sa ngayon, mas patok pa rin talaga ang Rhode Island Red tsaka sa Black Australorp. Yan. Kung for ano lang, ito lang, isa-summarize ko lang. Ang Rhode Island Red, malakas mangitlog, same lang din po sa Black Australorp. Halos same lang talaga sila. Pero sa naka-record na sa World Guinness Book of Records na ang Black Australorp ang may pinakamataas na record, no, sa pangingitlog, no, which is 364 eggs in 1 year, no. Yan, pero hindi naman lahat ng mga Black Australorps ay ganun. Yan. Kung i-average lang, halos same lang talaga ang pangingitlog ng Rhode Island Red tsaka sa Black Australorps. Yan. Tapos yung pinuproduce ng itlog, no, brown eggs, and minsan may nagpapalabas din ng white eggs. Pero paminsan-minsan lang talaga. Lahat ng pinuproduce nila, yan, ay talagang brown eggs, no. Yan. Halos lahat. Yan. Minsan lang talaga lumalabas yung white egg na yun. Yan, so sa rin nasagot ko yung katanungan, no, based sa pangingitlog, same lang po talaga sila. Yan, sa karne, ma-advise ko for meat production, yan, ito masarap din po kasi yung karne ng adobo nitong Rhode Island Red, no, at Black Australorp. Yan. Halos same lang talaga. Yan, mas mabigat lang talaga yung Black Australorp. And napansin ko rin din sa karne ng Rhode Island Red, mas ano siya, mas soft. Yan. Mas madali siyang malaga. Yan. Pero yung sarap, depende kasi sa luto.
Yan, sa tinola naman, hindi ko siya ma-advise, no? Siguro mas maganda kapag kinrossbreed mo. Yan, inuubo po kasi ako, pasensya mga kanitib, no? Yan, mas maganda siya i-crossbreed sa native, same sa Black Australorp at saka sa Rhode Island Red. Yan. Pero ma-advise ko lang, kung for meat production, pang negosyo na karne, ma-advise ko, native chicken, i-crossbreed mo sa Black Australorp, mas maganda. Mas solid yung katawan ng Black Australorp. Yan yung mga Black Australorp natin, no. So ito selection ko to sa mga dati pang mga breeds, and kumuha din ako ng breeder ng mga roosters. Yan. Saan yung napalabas ko dito? Yan. Ito, yan. So ito sisiw pa to sa akin, no. Sinelect ko talaga yan, one of the best chick na na-produce ko. Yan, kung i-compare siya sa mga sa mga show type, mas malalaki na tong mga Black Australorp natin. Ito naman, binili ko lang to. Yan, si Rasta Boy, si Mr. Suave. Binili ko to dahil nagagandaan talaga ako. Yan, no. Hindi po to for show, no. Ito lang po sila, production type lang po to. Pero sobrang gaganda nito. Kung makikita niyo to sa personal, ma-miss kayo sa mga Black Australorps din natin dahil nga ang gaganda din nila. Yan, no. Ito naman, napalabas ko rin to. Ito yung si Black Eye, sobrang tanda na rin ito, no. Yung kinikip ko siya, hindi ko siya binebenta, kinikip ko siya talaga dahil nga sobrang sobrang laki. Sa ngayon, sa Black Australorp siya yung pinakamalaki. Yan. Pumuputi-puti na yung sa niya, sa ulo niya na part. Dahil nga sobrang tanda na talaga nito. Ito ay napalabas ko noong 2021, 2022, no? Nakalimutan ko na. Sa dami kasi ng manok natin, hindi ko na talaga maisa-isa din yung edad nila. Yan. Kaya nga minsan, no, nagkakamali din ako. So basta 2021 or 2022, sobrang tanda na nito. Yan. Pinutulan namin siya ng tahid. Sobrang na kasi taas na ng tahid nila. So dito sa tahid nila, nagme-maintenance lang kami every 6 months. Pero mas maganda kasi nagme-maintenance 3 months to 4 months sa tahid, no? O napapansin niyo medyo tumutulis na, yun, putulan na natin. Ayan, kasi nga kapag ganun din po, pwedeng ma-stress yung inyong mga inahin. So bakit sila ma-stress? Dahil masakit din po yung tahid ng mga tandang natin. Ito yun, oh, napakaganda po ng tandang na to. Yung nito, yung uncle niya tsaka papa niya, kinuha po, no, ng taga North Cotabato. Which is okay lang kasi nga na preserve ko yung kanyang lahi. Kung sa malapitan medyo gumi-green-green na siya, no? Kasi nga ganyan po kaganda itong manok na ito. Mga Black Australorps natin. Yan. No. Mga Rhode Island Red, may mga roosters din naman na mas mabibigat. Pero kung sabi ko nga kasi, kung for upgrade lang sa native, Black Australorp yung ma-advise ko. Minsan kasi kapag Rhode Island Red, yung natin, yung in-upgrade natin sa native, medyo halata siya na upgraded. Yan. At yung hands nito, medyo magaan kung ikukumpara sa Black Australorps. Yung mga hands nito, no, sobrang solid niyan, sobrang mabibigat. Yan. Tignan yung mga hands natin, no. Kaya sa karne lang, ma-advise ko for meat production, i-upgrade nyo sa native Black Australorp. Rhode Island Red pwede din naman. Kaso nga lang, mas mabilis sa experience ko ma-harvest yung karne ng Black Australorp. Lalong-lalo na yung mga lalaki na mga anak nila. Yan. At syempre yung hybrids din natin, no. Sa hybrids naman, ito yung masasabi ko na medyo mas malaki sila. Mas malaki na. Mas same lang din sa pangitlog, no? Kasi nga yung parents dito, Jersey Giant, Decal Brown, White Naked, Naked Neck, Barred Plymouth Rock. Yan. So yung lang dito, maganda kasi yung yung black, yung may lahi ding Barred Plymouth Rock, mas mabibigat din sila.
no, at maganda yung kulay. Yun nga lang sa pangitlog, medyo nabibehind yung barred Plymouth Rock. Yan, pure pa yan na barred Plymouth Rock. Yan. Yung mga tandang natin dito, maintenance natin to mamaya sa kanilang tahid, no, para mabawasan yung tahid nila. Ito for ano na lang to, limited orders lang. Hindi na ako masyadong nagpaparami sa ngayon dahil nga sobrang dami din po ng bumibili dito sa atin. At nauubusan ako ng supply for growers. Yan. Pero nagpaplano talaga ako na medyo paramihin sila. Gusto ko kasi halos puno sila. Yan. Halos puno. At syempre, mas maraming breeders, mas maraming production. Sa market naman, sa ngayon, mas maraming bumibili sa Rhode Island Red. Kaya napapansin nyo, madami yung Rhode Island Red natin kumpara sa Black Ostolorps. Sila yung mas maraming orders. Yan. Kaya nga dalawang pena talaga yung Rhode Island Red natin na production. Abot naman sa mga anak nito, baka October 3 or October 5 pa yung releasing namin. And nakabook na rin. No? Maraming gustong magpabook pero talagang gusto ko talaga magpabook kasi yung alam ko na napipisa na yung mga sisiw. Hindi ako nagpapabook. Halimbawa, itlog pa lang siya. No, pwede natin tanggapin yung booking pero hindi ako re-reserve. No, wala akong reservation fee ngayon. Yan. Nagre-reservation fee lang ako kung halimbawa sobrang dami ng orders sa atin. Halimbawa 400 to 500, no? Kasi nga hindi mo i-release 'yun sa mga walk-in buyers, kundi dun mismo sa reserve ng ganun kadami. Yan. So kapag halimbawa 100, yun nagpapa-reserve ako ng reservation fee or down payment. Yan. Pero kapag halimbawa konti lang naman, 50 pababa, no? 80 pababa, hindi ako naghumingi ng down payment or reservation fee, no? Kasi nga sa akin naman konti lang naman 'yun. Pero kung halimbawa naman sobrang dami na, yun nagpapa-down payment tayo, no? Kasi nga dami nating hindi mabigyan dahil nga inuuna natin sila, no? Kasi nga dami nilang orders. Yan. So, ganyan po yung sistema natin dito. And pwede pong i-apply yan sa inyo kasi nga, based din po yan sa experience ko, no? Halimbawa man lang na yung 500 heads umorder sa inyo, tapos hindi kayo hindi kayo humingi ng reservation fee, yan, pwedeng mag-change siya ng decision niya at i-cancel na yung order. So, kapag ganun, syempre, umasa tayo, nalugi tayo sa patuka. Yan. Nalugi tayo sa effort. At sa kuryente din syempre sa paggamit ng incubator at saka sa mga brooder. Yan. So, yun ang mga advice ko mga ka-native, no? Once again, for brown eggs and gusto nyo maganda yung kulay and malakas yung market, Rhode Island Red. Kung gusto nyo naman for upgrade your native chickens or your meat production na medyo affordable yung materials, Black Ostolorp. Yan. For eggs naman, egg supplies, halos same lang po yung lakas ng Rhode Island Red tsaka sa Black Ostolorp at saka yung color niya halos same lang din po. Yan. Sa laki naman, di naman masyadong nagkakalayo. Yan, napapansin ko lang, merong mga Black Ostolorp na naglalabas ng mas malalaking itlog kumpara sa malaking itlog din ng Rhode Island Red. No? Pero may mga Rhode Island Red din, no? Paminsan-minsan, may lumalabas din na malalaking size din. Yan. Hindi magpapahuli sa itlog itong Rhode Island Red, no? Yan. No, so yun lang po yung masasabi ko, no, based on my experience sa pag-aalaga ng Rhode Island Red, no, hindi lang itlog yung sinagot ko kay sir, pati sa meat production at saan mas magandang i-upgrade sa native chickens, no, na affordable yung materials.